Una sa ating mga balita, hindi umano nabutasan ng depensa ang mga naging testimonya ng testigo ng prosecution sa nagpapatuloy po na paglilitis sa ikalawang Pangulo. Ibang usapin naman anila kung ipabalik ng Commission on Audit o COA ang pondo na umano'y nilustay ng Vice Presidente. Si Julian Bunag sa detalye. Formal lang nagwakas ang ika-13 araw ng impeachment trial ng pangalawang Pangulo at sa unang 2 araw ng Week 5, isang testigo lang ang iniharap ng prosecution para sa Article 1 na naglalaman ng paglustay umano ng confidential funds ng bise ng kanyang opisina at DepEd nung siya pa ang kalihim nito. Ang testimonya ng witness ay tila naging pasabog sa buong Senate Impeachment Court. Mababatid na humarap nitong nakalipas na linggo ang 2 dating land bank officials at ngayong week 5, sumalang na witness ng prosecution si dating COA Icfao para sa unang artikulo ng impeachment case. But so far, what we expect from the first 3 witnesses, no? Yung nauna, yung 2 land bank branch managers, and then yesterday, na-complete yung testimony ni Attorney Wamel. At least for those witnesses, they were able to tell their stories about what they witnessed about these allegations. Kung sakali naman anyang dumating ang panahon na ihaharap ng prosecution si Mary Grace Piatos sa impeachment court, but if ever we will be presenting Mary Grace Piatos to remove the slightest doubt about the authenticity of the identity of this Mary Grace Piatos, no? Who knows, baka nga meron. so sapin kung mapapahina ba ang Article 1 kung sakaling ibalik ng bise ang halagang ipinababalik ng COA sa kanya, ayon kay Attorney Benjamin Tolosa Jr. Well, definitely not, no? Kasi iba naman yung usapan na yon na nasa COA, iba naman din yung usapin dito. Kung itong pangyayari nito, na ang allegation namin, no, is misuse and fraudulent liquidation of the confidential funds, they already constitute betrayal of public trust, no. But of course, at the end of the day, we'll leave it to the discretion also and appreciation of the impeachment court. Ang maling paggamit umano ng confidential funds ay nangangahulugan ng There's no need to say it anymore because the presumption is stated in the regulation itself. Nasabi nga niya, napakalinaw kapag merong failure to liquidate, that already kicks in, no? Na meron ng presumption, meron ng prima facie evidence of misuse by the accountable officer. Hindi naman napigilan ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na mapansin ang naging Nag-aalala ako dun sa mga informant, no, ng confidential funds. Ay yung gumagamit ng confidential funds na inform. Baka may sakit lahat sila. Kasi gamot yung mga pinambabayad sa kanila, pero kung ako siguro yung informant, di ako tatanggap ng gamot eh. Siyempre gusto ko compensation kasi importante yung mga impormasyon na ibabato mo, di ba? Ngayong araw din formal na humarap ang sumunod na witness ng prosekusyon, nagkasalukuyang COA Icfao State Auditor na si Cylene May del Campo. Dito inilatag muli ang mga dokumentong kinakailangan na i-stipulate ng magkabilang kampo. Pero dahil sa dami ng mga dokumento at hindi pagpayag ng depensa ng bise na i-stipulate ang ilang mga acknowledgement receipts, napagpasyahan ng impeachment court na isagawa ito hindi sa oras ng trial para maging madali ang testimonya ni Del Campo sa susunod na linggo. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.